Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Hi po, admin. Sana po ma-post ito. Lagi po ako nagbabasa ng mga stories dito at napakahusay po ng pagmamanage nyo. So, first time ko pong mag-share ng story dito dahil takot ako na magkwento pero dahil alam kong safe ang identity ko, eto na siya. My twin evil sister. Hi, I'm Dane. My nickname. I'm the type of girl na napakakulit, maingay, at mahilig ako sumali sa mga pageants. Meron akong kakambal, siya si Daniela, her nickname. Namatay siya 3 years ago, it was September 8, 2014. Actually, magpo 4 years na, pero yung kakambal ko, nananatili pa rin sa tabi ko. Namatay siya sa mismong araw ng birthday namin. Oo, sa mismong araw kung saan parehas kaming tumuntong ng pagiging teen. Araw na pinagsisisihan ko dahil sa tingin ko, ako ang may kasalanan dahil hindi ko siya natulungan. Wala akong nagawa at wala na akong magagawa. Iniisip niyo kung anong nangyari? Nagalit siya sa akin dahil mas marami ang natanggap kong regalo galing sa mga kaibigan ko. At nainggit siya sa kwintas na niregalo sa akin ni Daddy. Favorite ako ni Daddy eh. Nagtampo siya, nanliit dahil wala naman siyang kaibigan maliban kay Ana. Not her real name. Isang weirdong babae na parang walang pakialam sa mundo. So, back to the topic. Tumakbo siya palabas habang umiiyak. Kung iniisip niyo na hinayaan ko siya, nagkakamali kayo. Sinundan ko siya pero ang naabutan ko ay ang katawan niyang nakandusay sa sahig. Puno ng dugo at walang buhay. Tinakbuhan siya ng nakasagasa sa kanya. Sinubukan namin siyang dalhin sa ospital pero wala na. To make the story short, may lalarawan ko si Daniela bilang isang mataray, masungit, maldita at makasarili. Pero aaminin ko na maganda siya. Sobra, pero maraming bagay ang kinaiinggitan niya sa akin, kaya hindi kami nagkakasundo. After 2 months nang mawala siya, sariwa pa rin sa akin ang lahat, pero isang araw, dumating ang araw na una ay kinatutuwa ko, hanggang ang bagay na ito ay naging pinakakinatatakutan ko. Ang pagbabalik niya. Pero hindi bilang isang normal na tao, kundi bilang isang demonyo. Nararamdaman ko siya, nakikita ko siya. Alam kong siya ang dahilan ng biglang pagkawala ng mga gamit ko. Alam kong siya ang dahilan ng mga kalmot sa iba't ibang parte ng katawan ko. Pero hindi ako nagsasalita kila mommy at daddy. Hindi ako umiimik dahil alam kong mas magagalit siya. Sinubukan kong kausapin ng nag-iisa niyang kaibigan na si Ana. Tinanong ko siya tungkol sa kapatid ko. Nakapagkwento ba sa'yo si Daniela tungkol sa amin? Sumagot siya. Oo, hanggang ngayon. Ha? Pero wala na siya. Ang sabi ko. Sumagot siya. Nandito pa siya. Nagbabalik para sa'yo. Para gawing miserable ang buhay mo. Alam mo ba ang araw-araw siyang umiiyak dahil sa'yo? Dahil sa inggit? Dahil sa selos? Pero wala kang ginawa. Hindi mo siya tinuring na parang kapatid. Maghanda ka dahil hindi pa siya tapos. Umalis na ako dahil sa takot. Pag uwi ko nakita ko na nawawala yung kwintas na binigay sa akin nung birthday ko. Hindi ko na hinanap pa pero isang araw naglakas loob akong pasukin ang dati niyang kwarto. At nabigla ako sa nakita ko. Yung kwintas na nawawala ay nasa harap ng salamin niya. Pati na rin yung mga iba kong nawawala pang gamit. Nagulat ako sa biglang pagsarado ng pinto. Ayokong lumingon dahil alam kong nandun siya. Ayokong humarap, ayokong umimik. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw.
pero isang tinig ang narinig ko bago ako mawalan ng malay. Hindi ka magiging masaya hanggang di pa ako masaya, twin sister. Sorry po kung mahaba yung story ko. Sana po nagustuhan nyo. Sana natuto kayo sa story ko. Bigyan natin ng atensyon ang mga kapatid natin, lalo na yung may mga kakambal dyan, dahil sila ang kadugtong ng ating buhay.